doon sa inyong 1.3 million na member na pinoprovide natin ng free irrigation? So bahala na sila magbenta kung saan-saan nila bibenta yung kanilang tanim. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So wala kayong sistema rin. Wala pang sistema unless as of now we are trying to strengthen our cooperative so that we will... Okay. Sa DA po, so halimbawa ito, meron na tayong 1.3 million na mga magsasaka po no, na binibigyan ng free irrigation. At kapag ano na po sila, nakapag-ani, ano na po yung mekanismo para naman yung ating mga magsasaka, ito mga maliliit na magsasaka to no? Mga 1.7 hectares. Ano po yung tulong na naman na ginagawa ng DA para yung kanilang mga o yung kanilang produkto ay mabenta? Meron po ba kayong ganong mekanismo? Ma'am, Mr. Chair, yung interventions kasi ng DA, yung sinasabi ng NIA na pagka gantong number of areas, actually, kapartner po sila ng DA kasi kami po ang nagbibigay ng binhe, kami nagbibigay ng mga... So, after po na makapag-ani na sila, ano na po yung tulong ng DA doon? One is kinoconnect po namin clusters with NFA kasi dapat direct ang pinaka initial priority is to help NFA to accomplish yung local procurement nila. Okay. So, thank you NFA po. Okay. So sa NIA po, ay sa NFA po, Admin Lacson. So, dito sa 1.3 million po na sinasabi po ni Vice Gov. So lahat po ba ito nakukuha niyo yung kanilang mga ani? Mr. Chair? Yes. Hindi po. Ang target po namin as buffer stock, kung kukumpara po natin sa total production na ito, nasa less than 4% lang po kami. Yun lang po ang aming kayang bilhin. Okay. Less than 4% lang noong mga inaani ng mga magsasaka. So otherwise, ito ay mapupunta na sa mga middleman, sa mga traders, sa mga nagmimil. So yun po ba? Okay. Mr. Chair, mahalaga po na kaya ko po na itanong ito mula doon sa pagbibigay ng support ng DA, tapos pagbibigay ng libreng patubig, going to kung saan man po dadalhin yung yung produkto ng ating mga magsasaka. Dapat po talaga merong sistema, mekanismo. So that, kasi itong mga magsasaka, kahit na sinasabi natin, yung palay, 23 pesos, ang dapat na bilhin sa mga magsasaka. Pero kung dadaan na yan po, Mr. Chair, sa mga traders, sa iba pang mga, alam naman natin, yung mga nagpo-profiteering, at the expense ng mga magsasaka, ay tapos pupunta po sa mga consumer. So mahalaga po na merong mekanismo ang DA, kung mapapalawig yung function ng NFA, ay assured po yung ating mga magsasaka ng pagbabagsakan ng kanilang mga ani. Tama po ba ako, DA? Yes po, ma'am. Aside po kasi doon sa direct na investments on inputs, may mga pamahagi na rin po ang DA and also through the RCEP ng mga rice processing system. Although, kung kukumpara mo yun sa kabuang volume, medyo maliit pa rin yung porsyento. Pero ang intent is to expand this kasi talagang kailangan mo tulungan yung mga clusters natin na sila na mismo ang magdadry at magmimil para po yung kita, yung margin na sa merkado ay talagang sa mga farmers na rin po talaga mapapunta. Although maliit pa po yung kaubuang volume na ibibigay po ng mga infrastructure na to, pero ito po yung tinututukan na mabibigyan priority sa susunod na phase po ng RCEP at the same time po ng mga interventions po ng National Rice Program. Okay. So, bukod po ito sa dapat ma-enhance yung capacity ng NFA din po to buy ng diretso sa local production, local procurement. Yes. Whether Mr. Chair, merong RCEP or whatever, kahit nasa hindi sa rice, ang punto ko po ay matiyak
no, matiyak na merong bibili nung produce nung ating mga magsasaka, no, at talaga mapakinabangan. No, kasi kahit naman po sinusuportahan kung yung food chain ay hindi natin naayos, no? Mahalaga yung food chain eh. Nung last time po, Mr. Chair, yung supply chain ang inano ko. So ito, yung chain, nung paano po mai-distribute. So, yun po, Mr. Chair, kaya kailangan natin talaga na, talagang expand yung ating, yung magiging function po ng NFA para matiyak na yung ating mga magsasaka ay mabibili yung kanilang mga produce, not only 4% lang po. So, yun po, Mr. Chair. Thank you. Yes. Addition lang po, Mr. Chair. Kasi sabi po ng ating representative, Vice Governor Remy Albano from LGUs po, sabi niyo hindi po nag-approve ang ating LGUs ng land conversion. Up to Never, 5%. Wala naman na. Kasi meron po kasi dito, Section 20 of Republic Act 7160, that a municipality or city may through an ordinance passed by the Sanggunian after conducting public hearings for the purpose authorize the reclassification of agricultural lands. Dito, sa provincial government, sa probinsya namin lang, hindi ka Sa probinsya nyo po. wala pa O, pero sa LGUs po, pwede po. I don't know, ma'am. Mr. Chair, excuse me po. Yes, yes. Mr. Chair, iba po kasi yung reclassification sa conversion. Yung conversion po sa DAR po ang ano niyan. But yung LGUs po, ang totoo niyan, pwede kami gumawa ng tinatawag namin Comprehensive Land Use Plan, CLUP. In fact, required po sa bawat LGU na merong CLUP, ma'am. So yun po yung reclassification ng land kung ano ba dapat siya. So, nako-convert nyo nga po. Yung agricultural, nako-convert nga po. Kasi nakikita ko po kasi talaga agricultural, tapos magugulat ka, warehouse na po eh. Yeah, Minsan, subdivision na po. Yes, depende po sa classification niya sa CLU. Depende sa LGU. Sa LGU po, yung classification yun nga niya. po. Kung industrial, pwede mo siyang i-convert to industrial. So, bawat LGU po may CLUP. Hindi, agriculture nga. We're talking about agricultural land na nako-convert. Yes. Major determinant in terms of the price of rice in the Philippines? Is it the local farmers? Is it the rice produced by the local farmers or the imported rice? Madam Chair, given the volume of these two types of commodity, the imported one and the locally produced rice, we're looking at a 78-22% ratio. Can you please make your Sorry? voice louder and Aba- clearer? So it's 78-22 and 78 is locally produced or Locally imported? produced, and of course 22% ang ating projected na ini-import. So by that number po, mas malaki po talaga yung yung impact ng local. So ulitin po natin, sa konsumo ng bigas sa Pilipinas, if we talk about the whole pie, 78% ng kinukonsumo ng Pilipinas, ng Pilipino, ay nanggagaling sa locally produced rice, Opo. while 22%, 22% is coming from imported rice. Do you confirm that? Yes, ma'am, DA? that's based on data po. Okay. So sa ganong sitwasyon, sino po ang nagde-determine ng presyo? Yung locally produced rice or yung imported rice? Hindi po yung producer ng rice, kundi yung pong merong mas malaking, elbow room, all leg room, or bargaining power in the chain, which is normally the ones in between the consumer and the farmer. Sir, Mr. Chair, can we request our resource person to answer direct to the point? Who is the major influencer of the price of rice? I would say it's the trader and those who are in the processing. By processing, you mean the millers? The millers, opo. Ibig sabihin yung mga kapitalista ng ating farmers.
Yun po yung sa tingin namin na mas may malaking influensya sa ngayon. Ilan po ang total consumption ng bigas ng buong Pilipinas on an annual basis? Kukunin po namin, ma'am, para accurate lang po yung figure. Can you confirm the figure of 16 million metric tons? That's more or less the figure that we have, Madam Chair. Sorry, that's... Mr. Chair, with all the indulgence of Congarin, yung mga sagot kasi na more or less, i-compute pa namin. Tagal na sa DA to, Mr. Chair. Ba't ganun yung mga sagot nila? More or less, ko-compute namin. Di ba bago sila pumunta dito, Mr. Chair? It's very unfair for Congarin na ganun sagot niyo. Precisely, Mr. Chair, and you got it right. Opo. I really do not want to ask questions anymore, but I cannot feel the sincerity of the DA family, not the Secretary, but the other representatives of the Department of Agriculture who has been frequently present in the Quintacom. Hindi po kasi ibig sabihin na kapag present kayo dito ay okay na. Ang kailangan natin ay yung puso at totoo yung intensyon na ibaba yung presyo ng bigas. Because it's a basic question at paulit-ulit na tinatanong yon. How much is our consumption of rice? I actually heard the figure of 16 million metric tons, I think, if I remember it right, from Secretary Kiko Laurel earlier today in Bulacan. So please confirm that kasi baka ibang sinasabi niya, iba naman ang sinasabi niyo. Nasaan yun? Eh di wala tayong solusyon dito. Ang total po ay 16,553,247 total utilization po. Kung saan 14,939,541 po yung para sa food. Okay. Thank you for that, Mr. Chair. So, ang ibig sabihin, 78% ng kinakain ng mga Pilipino na bigas ay nanggaling sa ating local farmers. 22% ang nanggaling sa imported. And if you talk about business-wise, it simply means, ang ibig sabihin noon, yung player, yung nagdidikta ng presyo, ay ang local na presyo. Unless the importers will not be in cahoots with the financiers of the local farmers and sell their price based on an acceptable profit from the landed cost. Ang ibig sabihin, dapat yung 22%, and that is how many million metric tons? Nung 2023 po is 3.611024. Sorry, 6. Apo. 3.6 po. And ngayon po naman, 2024, ang projected po is 4.6. 4.6 million metric tons. So Apo. that's roughly 46 million kilos. Kilos, opo. Tama po? Opo. Okay. Kaya ako ito pinupunto, Mr. Chair, kasi napaka-importante ng role ng NIA. Because if NIA can improve the efficiency of our farmers, then we will have a partial solution to the problem. Next, I believe that NIA was orienting us earlier, Mr. Chair, about the contract growing scheme nung palay. Bakit po nito ginagawa? Dahil nakita po dun sa previous Quintacom hearings na ang nagiging problema, yung farmers actually, konti ang kinikita, yung totoong farmers. Kasi, ang nangyayari ngayon, yung mga farmers, kontrolado na sila ng mga kapitalista who are taking advantage of them. Ibig sabihin, sila ang nagbibigay ng binhi, farm inputs, sila nagkakapital, at obligado silang yung mga farmers na sa kanila din ibenta. Can we confirm this from Administrator Guillen? Yes, ma'am. Tama po kayo. In fact, again, ang talagang tungo po ng programa ng contract farming, simula pa lang po yun. Pero ang end goal po niya is to empower yung ating mga farmers para hindi na lang palay ang ibenta kundi bigas. Yung makapture ba nila? Ibig sabihin, yung role ng mga kapitalista
ay ginagampanan nyo pakonti-konti para malaki ang kita ng totoo, real farmers, and they will not be bound or tied by the dictates of those who would lend them farm inputs and seeds. Tama po yan, ma'am. Kaya nga, sinisikap namin magtayo ng isang cooperative per town. Dahil tignan nyo po, kung merong sariling cooperative ang ating mga farmers, ma-empower natin sila doon, hindi naman din natin mawawala yung mga traders, nandiyan pa rin sila. Po. Kasi, again, ang target natin would be, in the end, complementation, ng hindi naman competition talaga na matindi. Pero ang Ang ibig nyo lang po sabihin is dahil yung farmer ay nakatali. Because napipilitan silang umutang ng napakalaki ng interest at hindi sila pwedeng magbenta ng tamang presyo ng kanilang palay. Kaya lubog na sila sa utang, ang liit pa ng kita, pero yung kumikita ang hindi masyadong naghihirap. Kaya ito ngayon ang pinapasok ng NIA sa inyong rice contract growing program. Do we get it right, Mr. Chair? Yes, ma'am. Admin Galian? Actually, In other words, will you confirm my statement that there is apparent collusion among financiers of our local farmers? Because they're controlling 78% of the rice being consumed by the Filipinos. Well, may control kasi sila, ma'am, dahil, Ano po yun, sir? Pero